Dahil nga po mga idol sa pagkatalo ng Dallas Mavericks kanina laban sa Sacramento Kings, bumagsak na sa 32 wins, 30 losses ang kasalukuyang record sa West, at kahit man pasok pa rin sila hanggang sa play-in, wala na rin naman silang kasiguraduhan kung mananatili pa sila dito since 3.5 games na lang naman ang kalamangan nila sa ika-11 seed na Phoenix Suns. Kapag nagpatuloy pa ang pagkatalo at nagawa ng Suns na makakuha ng win streak, siguradong sila ang babagsak sa pang-11. Puro mga contenders nga po ang kanilang susunod na makakalaban at haharapin ng wala si Kyrie Irving na nagtamo ng injury sa tuhod at inaasahang mawawala ng mas matagal. Kaya ang nag-iisang paraan upang maiwasan ng Mavericks na bumagsak kung sakaling mapabilis ang pagbabalik ni Anthony Davis. Well, ayon sa balita, matapos nga ang ilang linggong pagre-recover, nakasama na rin naman ito sa team practice. Pero asahan pa rin naman ninyo na third week pa rin ng Marso, posibleng makabalik ito sa lineup dahil kailangan pa nga po nitong pagalingin ang hita at ikondisyon ang katawan upang hindi na siya muli magtamo pa ng injury. Samantala, simula nga po sa pagiging 10th seed ng Los Angeles Lakers noong December 16, 2024, umakyat na nga ito ngayon sa 2nd seed sa West matapos silang magkaroon ng record 17-3 sa last 20 games at 10-2 naman sa last 12 games. Kung noon marami ang duda sa Lakers, ay sila na nga ang isa sa itinuturing ngayon bilang isang championship contender. At lahat ngang yan dahil sa ginawa nilang move sa pagkuha kay Dorian Finney-Smith at Luka Doncic na unti-unti na nga pong nakukuha ang sistema. Mismong si Luka na ang nagsabi bakit mas nagiging madali para sa kanya na maibalik ang kanyang dating team dahil sa Lakers fans na parating sumusuporta sa kanya. Pansin nga nito na lahat nakangiti at sinusuportahan siya. Bukod dyan, ikinatuwa rin naman ito ang pagiging teammate, lalo kay Jared Vanderbilt dahil aminado ito, hirap nga siyang makagalaw sa loob ng court sa tuwing ito ang nakabantay siya kanya. Kaya lubos nga siyang natutuwa at kakampin niya na ito sa Lakers. Kung inyo nga matatandaan, si Vanderbilt ang stopper noon ni Luka Doncic kapag nagkakatapat ang Lakers at Dallas noon sa kanilang mga laro. Sa kabilang banda, para nga sa kaalaman ng lahat, ang OKC Thunder, ang pangalawang team sa NBA na nakakuha ng 50 wins sunod sa Cleveland Cavaliers. Kaya malaki ang tsansa na ma-secured na nila ang first seed sa West. Naging impressive nga ang pagkapanalo nila sa Houston Rockets 137-128 dahil kay Shai Gilgeous-Alexander na merong 51 big points. Pero imbes na purihin ang ginawang performance nito, marami nga mga fans ang bumabati ko sa kanya since nagagawa lang naman ni SGA na gumawa ng ganyang kalaking numero dahil sa pagiging isa nitong free throw merchant. Masyado nga daw itong pinapaboran ng mga referee na siyang dahilan bakit napakaraming free throws ang nakukuha nito. Hindi rin naman kumbinsido ang ilang mga fans sa pangunguna nito sa NBA rankings MVP dahil mas deserve pa rin naman nga daw ni Nikola Jokic ang ganitong klaseng award kesa sa kanya na umaasa parate sa free throws.